Wala na sigurong mas nakatatakot na armas kaysa sa nuclear weapon. Hindi ito simpleng bomba na kayang sumira ng gusali o lungsod. Ito ay sandatang kayang magbura ng buong sibilisasyon sa loob lamang ng ilang minuto. Isang pindot lamang at maaaring magbago ang mundo magpakailanman. Sa kasalukuyan, 9 na bansa ang may hawak ng ganitong kapangyarihan. 9 na bansang may kakayahang wakasan ang buhay na alam natin. Sa episode nating ito, ating pagkwentuhan ang mga bansang armado ng nuclear weapon. Gaano nga ba kadami at kalakas ang kanilang arsenal at kung ano ang kanilang pulisiya ukol sa paggamit nito. Bago tayo magpatuloy, ano nga ba muna ang nuclear weapon? Sa pinakasimpleng paliwanag, ito ay bomba na kumukuha ng enerhiya mula sa loob ng atom. Kapag pinagsama o fusion o pinaghati o fission ang mga atom, naglalabas ito ng napakalaking enerhiya. Mas malakas ng libo-libong beses kumpara sa mga ordinaryong bomba. Unang ginamit ang nuclear technology sa Hiroshima at Nagasaki. Ang ginamit, fission o paghahati ng atom na naglabas ng napakalakas na pagsabog na sumira sa dalawang lungsod. Ngunit sa modernong panahon, mas umunlad na ang nuclear technology. Hindi na lamang paghahati ng atom ang ginagamit, kundi fusion o pagsasanib ng mga atom na siyang ginagamit sa teknolohiya ng hydrogen bomb. Dahil dito, ang mga nuclear weapon ngayon ay hindi na lamang malakas. Ito ay sobrang lakas kung saan libo-libong mas malakas ito kumpara sa unang atomic bomb na ginamit sa Hiroshima. Sa madaling sabi, wala na tayo sa panahon ng atomic bomb. Nandito na tayo sa era ng hydrogen bomb, mga sandatang kayang magdulot ng pagwawakas ng human civilization. Ang lakas ng mga nuclear weapon ay sinusukat gamit ang unit na kiloton at megaton. Kapag sinabing 1 kiloton, katumbas ito ng lakas ng 1,000 tonelada ng dinamita. Samantala, ang megaton naman ay nangangahulugang 1,000 kiloton. Ang bombang ginamit sa Hiroshima ay nasa 15 kiloton lamang, pero nawasak nito ang isang buong lungsod. Ngayon, ang mga modernong nuclear weapon ay umaabot ng daan-daang kiloton at ang iba ay nasa megaton level pa. Ibig sabihin, milyon-milyong tonelada ng dinamita ang katumbas nito. Isipin mo na lamang ito. Isang missile lamang, sapat na para burahin ang isang metropolitan city tulad ng Maynila o isang maliit na bansa. Sa kasaysayan ng tao, ang pinakamalakas na nuclear weapon ay napasabog ay ang Tsar Bomba ng Soviet Union sa isang nuclear test noong October 30, 1962. Mayroon itong lakas na 50 megaton, 3,800 times na mas malakas kaysa sa bomba atomikang ginamit sa Hiroshima. Sa modernong panahon, para ituring ang isang bansa na isang ganap na nuclear power, kinakailangan magkaroon siya ng nuclear triad. Ang tatlong paraan kung paano itinitira ang mga nuclear weapon. Una, ang pagkakaroon ng land-based intercontinental ballistic missile. Sumunod, ang pagkakaroon ng mga submarine na kayang tumira ng mga missile na armado ng nuclear weapon. At ikatlo, ang pagkakaroon ng mga bombers na kayang magdala ng nuclear weapon sa malalayong distansya. Ngayon, kilalanin natin ang 9 na bansa na may hawak ng ganitong kapangyarihan, mula sa pinakamaliit na arsenal hanggang sa pinakamalaki. Sa ika-9 na pwesto ay ang North Korea na may tinatayang humigit kumulang 16 nuclear warhead kung saan bawat isa ay may lakas na 100 hanggang 300 kiloton. Ang pinakamalaking development ng nuclear program ng North Korea ay naganap noong 2017. Sa taong ito, kanilang ipinakilala sa mundo ang Hwasong-18 missile na may range na halos 15,000 kilometers. Ibig sabihin, may kakayahan na ang mga North Korean na tamaan ang mainland United States. Bukod sa pagpapaunlad ng kanilang mga intercontinental ballistic missile, dire-diretso rin ang kanilang development sa pagpapalaki ng kanilang submarine launch ballistic missile. At kapag nangyari ito, malapit na silang magkaroon ng nuclear triad. Ang North Korean nuclear policy ay agresibo at nakatuon sa survival ng rehimen kung saan hindi nila isinasara ang posibilidad ng tinatawag nating first use o unang paggamit ng nuclear weapon kung sa tingin nila ay nanganganib na ang kanilang pamahalaan. Para sa kanila, ang nuclear weapon ay hindi lamang sandata. Ito ang kanilang ultimate deterrent at insurance para pigilan ang anumang bansa na subuking pabagsakin sila. Ang sumunod ay ang Israel sa ika-8 pwesto
na kilala sa kanilang tinatawag na Nuclear Ambiguity Policy, isang estratehiya kung saan hindi nila kinukumpirma pero hindi rin nila itinatanggi na meron silang nuclear weapon. Ang layunin ng Nuclear Ambiguity Policy, magbigay ng matinding deterrence laban sa mga kaaway ng Israel nang hindi direktang nag-i-ignite ng isang arms race. Ito ay dahil kapag inamin ng Israel na meron silang nuclear weapon, maaring ang mga kapitbahay nila ay magpagawa din ng mga armas pantapat dito. Kaya naman, sinadya nilang gawing magulo ang impormasyon ukol sa kanilang nuclear weapon para hindi makaaksyon ng direkta ang kanilang mga kaaway. Ayon sa mga eksperto, may humigit kumulang 90 nuclear warhead ang Israel na may yield na pinaniniwalaang nasa range ng 20 hanggang 200 kiloton. Para sa kanilang delivery system, ang Israel ay mayroong limitadong nuclear triad. Ang mga Israeli ay armado ng Jericho 3 ballistic missile na may range na higit 5,000 kilometers kung saan po pwede itong balahan ng mga nuclear warhead. Pagdating naman sa kalangitan, ang mga Israeli ay hindi gumagamit ng mga bombers bagkus sa mga fighter jet para sa kanilang pangunahing aerial delivery system tulad ng mga F-15 at F-16. Para naman sa kanilang second strike capability, ang mga Israeli ay armado ng Dolphin class submarine na kayang tumira ng mga nuclear-armed cruise missile mula sa ilalim ng dagat. Pagdating sa policy of use, hindi ito malinaw, ngunit pinaniniwalaan na ang kanilang mga nuclear weapon ay para sa tinatawag nating last resort defense, isang opsyon kung sakaling malagay sa matinding panganib ang kanilang bansa. Ayon sa military intelligence, sa panahon na ganap ng magupo ang kanilang mga sundalo kung saan ang kanilang mga mamamayan ay nasa bingit na ng kamatayan, kanilang pakakawalan ang lahat ng kanilang nuclear weapon sa lupain ng kanilang mga kalaban. Sa ikapitong pwesto ay ang Pakistan sa Timog Asya na may humigit kumulang 117 nuclear warhead. Ang kanilang mga nuclear weapon ay may lakas na aabot ng 10 hanggang 40 kiloton para sa tactical use at para naman sa strategic weapon, ang kanilang lakas ay naglalaro sa 40 hanggang 100 kiloton. Ang pangunahing delivery system ng nuclear weapon ng mga Pakistani ay ang Shaheen 3 missile na may range na 2,750 kilometers. Bukod dito, patuloy din nilang dinidevelop ang pagkakaroon ng aircraft delivery system at pagpapalawak ng kanilang sea base capability. Masasabi natin na wala pang nuclear triad ang mga Pakistani. Nakatuon ang nuclear doctrine ng Pakistan laban sa Iran, ang kanilang pinakamapait na karibal na ilang beses na nilang nakalaban sa digmaan. Kumpara sa mga naunang bansa, ang nuclear weapon ay bahagi ng military doctrine ng mga Pakistani kung saan itiuturing nila itong parang artillery. Mayroon siyang nakahandang mga tactical nuke o mga nuclear weapon na may yield na 10 hanggang 40 kilotons lamang na nakadesenyo para sa battlefield at pandurog sa isang invasion force. Kaya naman, ang mga Pakistani ay sumusunod sa tinatawag nating first use policy kung saan handa silang gumamit ng nuclear weapon kapag natalo ang kanilang hukbo sa labanan. Sa ika-6 na pwesto ay ang karibal ng Pakistan. Ito ang India. Ang mga Indiano ay may humigit kumulang 190 nuclear warhead. Ang yield ng kanyang mga nuclear weapon ay naglalaro sa pagitan ng 20 hanggang 200 kiloton. Ang kanilang pangunahing strategic delivery system ay ang Agni 5 missile na may range na aabot ng 5,000 kilometers. Kung mapapansin, ang missile system na ito ay mayroong mas mahabang range kumpara sa kanilang karibal na Pakistan. Ito ay dahil dinisenyo pambalanse hindi lamang sa kanilang karibal na Pakistan kundi pangontra din sa kanilang karibal sa hilaga, ang mga Chinese. Bukod sa kanilang land-based ballistic missile, may kakayahan din ng India na tumira ng nuclear weapon gamit ang kanilang mga fighter jet tulad ng Mirage 2000 at Jaguar na kayang magdala at maghulog ng nuclear gravity bomb o standoff missile sa kanilang target. Para sa kanilang pinakabagong development, ang India ay mayroon na ring sea-based ballistic missile. Ito ang Arihant class submarine na may kakayahang tumira ng submarine launch ballistic missile na may range na 3,500 kilometers. Sa makatuwid, ang India ay may isang ganap na nuclear triad. Kumpara sa mga Pakistani, ang mga Indiano ay sumusunod sa tinatawag nating no first use policy kung saan hindi sila unang gagamit ng nuclear weapon. Pero malinaw ding pinaalam ng mga Indiano na, lalo na sa kanilang kapitbahay na Pakistan, na handa silang gumanti ng nuclear strike kapag inunahan sila ng mga ito. Sa ika-5 sa ating listahan ay ang United Kingdom na may tinatayang 225 nuclear warhead.
Ang kanilang mga deployed nuclear warhead ay tinatawag na Trident, kung saan bawat isa ay mayroong lakas na 100 kiloton. Ang mga British ay hindi nag-invest sa malalaking bomba na may lakas na higit 100 kiloton. Bagkus, ang kanilang nuclear strategy ay nasa accuracy at pagpapadala ng mas maraming maliliit na bomba. Bukod sa pagiging mas asintado ng maliliit na bombang ito, maaari din itong gamitin ng mga British sa tinatawag nating limited strike, kung saan hindi nila ganap na sisirain ang kanilang kalaban para maiwasan ang mas malaking escalation. Ang mga British ay gumagamit ng Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle o MIRV, kung saan ang isang missile nila ay naglalaman ng maraming warhead na kayang tumama sa iba't ibang target. Ang nuclear power ng mga British ay nakasentro sa kanilang Vanguard class submarine na kayang tumira ng MIRV Trident ballistic missile na may range na 12,000 kilometers, sapat para tamaan ang halos lahat ng target sa buong mundo. Kumpara sa ibang mga bansa, ang nuclear weapon ng mga British ay eksklusibong nasa dagat lamang. Wala silang land-based ballistic missile o air delivery system. Ang isang Vanguard submarine ay armado ng 16 na Trident missile, kaya kahit iisang submarinong British lamang ay kayang magwasak ng hindi bababa sa 10 hanggang 40 mga syudad sa isang birahan lamang. Ang British policy sa paggamit ng nuclear weapon ay ang tinatawag nating flexible deterrence, kung saan maaaring magbago ang kanilang polisiya sa paggamit ng nuclear weapon batay sa sitwasyon o antas o level ng panganib sa kanilang bansa. Sa ika-4 na pwesto ay ang France na armado naman ng 290 hanggang 317 nuclear warhead. Ang kanilang mga nuclear weapon ay may lakas na tinatayang nasa pagitan ng 100 hanggang 300 kiloton kada isa. Ang France ay isa sa pangunahing miyembro ng NATO, kung saan nagbibigay ito ng malaking puwersa at suporta sa samahan. Sa kabila nito, ang France ay sumusunod sa tinatawag nating nuclear independence, kung saan ang kanilang mga nuclear weapon ay nananatiling nasa kontrol ng mga French, hindi ng NATO. Ang pangunahing paraan ng pagtira ng mga sandatang nuklear ng France ay nasa kanilang sea-based ballistic missile at aerial delivery system. Kagaya ng mga British, wala din silang land-based ballistic missile. Ang karamihan ng kanilang nuclear weapon ay nasa kanilang Triomphant class submarine. Ang isang French submarine na ito ay kayang magdala ng 16 na missile na naglalaman ng 6 na MIRV warhead, kung saan pwede itong tumama sa magkakaibang target. Kumpara sa mga British, ang mga French nuclear warhead ay mas makapangyarihan na may yield na aabot ng 300 kiloton. Dahil dito, ang isang Triomphant submarine ay kayang maghatid ng pagkawasak sa 70 hanggang 100 CT sa isang misyon lamang. Para sa aerial delivery, ang mga French ay gumagamit ng mga fighter jet tulad ng Rafale na kayang magdala ng nuclear cruise missile na may range na humigit kumulang 500 kilometers at may estimated yield na 300 kilotons. Ang French policy sa kanilang nuclear weapon ay tinatawag na strategic deterrence, kung saan handa silang gumamit ng nuclear weapon bilang huling babala o final warning upang pigilan ang anumang opensiba o paglaban sa kanilang bansa. Sa ika-3 pwesto ay ang China na may humigit kumulang 620 nuclear warhead, ngunit mabilis itong lumalaki na nadaragdagan ng humigit kumulang 70 hanggang 100 warhead kada taon. Ang average yield ng mga nuclear warhead ng China ay nasa pagitan ng 200 hanggang 500 kiloton, pero mayroon din silang mga warhead na may dambuhalang yield na aabot ng 1 megaton. Ang China ay may ganap na nuclear triad, kung saan may kakayahan silang tumira ng nuclear weapon gamit ang kanilang mga land asset, eroplano at maging mga submarino. Sa kanilang land-based weapon, ang mga Chino ay gumagamit ng DF-41 ICBM na may range na 12 hanggang 15,000 kilometers. Ang bawat missile na ito ay mga MIRV, kung saan bawat isa ay may kakayahang magdala ng 6 hanggang 10 warhead kada isa na pwedeng itarget sa iba't ibang lungsod. Dahil sa haba ng range na ito, halos lahat ng pangunahing lungsod sa mundo ay kayang maabot ng mga ballistic missile ng China. Sa sea-based weapon naman, mayroon silang mga submarino na kayang maglunsad ng JL-3 submarine launch ballistic missile na may range na higit 10,000 kilometers. At ang lahat ng ito ay meron ding MIRV capability para sa tinatawag nating secure second strike. Ibig sabihin, kahit mapatag ng kaaway ng China ang kanilang bansa,
pupwede pa rin gumanti ang mga Tsino gamit ang kanilang mga submarino. Dahil sa sobrang halaga ng mga submarinong ito sa strategic defense ng China, laging meron silang isang submarine na nagpapatrolya at nakatago sa karagatan. Para naman sa air-based nuclear weapon, ang mga Tsino ay gumagamit ng mga bombers tulad ng H-6N na kayang magdala ng mga nuclear-capable missile na pwedeng itira mula sa malayo. Dahil sa kanilang nuclear triad, ang mga Tsino ay mayroong napakalakas na deterrent sa global level kung saan anumang agresyon laban sa kanilang bansa ay maaaring sagutin ng matinding counter-attack. Sa kasalukuyan, ang China ay nangangako na susunod sila sa polisiya ng no first use kung saan gagamitin lamang nila ang kanilang nuclear weapon kung ang kanilang bansa ay tatargetin din ng mga ito. Sa ikalawang pwesto naman ay ang Estados Unidos na may higit 5,000 nuclear warhead. Ang yield ng kanilang mga nuclear weapon ay naglalaro sa pagitan ng 5 kiloton para sa tactical use hanggang mahigit 1 megaton para sa strategic attack. Para sa kanilang nuclear triad, ang mga Amerikano ay mayroong tatlong paraan ng pag-atake. Una ay ang mga land-based ICBM tulad ng Minuteman III. Ang mga Minuteman III ay mayroong isang high-yield nuclear warhead na karaniwang nasa 1 megaton ang lakas at dinisenyo para sa mga strategic target tulad ng mga hardened military bases, missile silo, command center at critical infrastructure ng kalaban. Mga target na kinakailangang tamaan ng mabilisan, eksakto at may sapat na lakas para masigurong hindi makagaganti ang mga kalaban. Ikalawa, ang mga submarine-based ballistic missile tulad ng Trident II D5 missile na kayang tumira ng mga multiple warhead at umatake mula sa ilalim ng dagat. Ang mga missile na ito ay mayroong 5 hanggang 10 warhead na may lakas na 400 kiloton kada isa. Sa kasalukuyan, mayroong 14 ballistic missile submarine ng United States at dito nakadeploy ang majority ng kanilang mga nuclear warhead. Dahil halos imposibleng matunton ang mga submarine na ito, nagsisilbi silang pinaka-survivable at pinaka-nakatatakot na armas ng mga Amerikano. Sa katunayan, kung ang lahat ng submarinong ito ay sabay-sabay magpapakawala ng kanilang missile, kaya nilang maghatid ng libo-libong nuclear warhead sapat para tamaan ang daan-daang lungsod at magdulot ng pagkawasak ng mga bansa sa isang coordinated strike lamang. Pero kung gagawin nila ito, garantisado ang daan-daang milyong kamatayan sa buong mundo. At ang ikatlong paraan ng pag-atake ng nuclear triad ng mga Amerikano ay ang kanilang aerial delivery system na gumagamit ng B-52 at B-2 bomber na kayang maghulog ng mga nuclear gravity bomb o tumira ng mga nuclear cruise missile. Kumpara sa mga land at sea-based ballistic missile, ang mga nuclear weapon ng mga bombers na ito ang tanging pupwedeng bawiin o itigil sa panahon ng digmaan. Pupwede itong pabalikin sa base kung sakaling magbago ang isip ng leader o magkaroon ng pagbabago sa sitwasyon. Sa lahat ng mga bansang armado ng nuclear weapon, ang Amerika ang may pinakamoderno at diversified system, kaya't hindi man ito ang may pinakamalaking arsenal, itiuturing ito na pinakamalakas. Ang mga Amerikano ay sumusunod sa tinatawag nating flexible response policy kung saan maaari nilang gamitin ang kanilang arsenal mula sa tactical hanggang sa full-scale retaliation. At kung kinakailangan, pwede rin nilang gamitin ang kanilang nuclear weapon pangganti o pandepensa sa kanilang kaalyado. At sa pinakaunang pwesto ng may pinakamaraming nuclear weapon sa buong mundo ay ang Russia. Mayroon silang humigit kumulang 5,400 nuclear warhead. Ang average yield ng kanilang armas ay umaabot ng daan-daang kiloton hanggang sa megaton level. Kagaya ng Amerika, ang mga Russian ay mayroon ding ganap na nuclear triad. Para sa kanilang land-based weapon, mayroon silang daan-daang ICBM tulad ng RS-28 Sarmat na may range na 18,000 km at mayroong MIRV capability kung saan kaya nitong magdala ng 10 hanggang 16 na warhead na pwedeng tumama sa iba't ibang target sa iisang tira lamang. Ang mga Russian land-based warhead ay binubuo ng humigit kumulang 800 hanggang 900 nuclear warhead na nakatutok sa mga strategic target tulad ng missile silo, command center ng parehong US at China. Para naman sa kanilang sea-based weapon, gumagamit ang mga Russian ng Borei-class submarine na may dalang Bulava SLBM na may range na humigit kumulang 8 hanggang 9,000 kilometers at meron ding MIRV capability. Sa kabuuan,
Ang kanilang sea-based force ay kayang mag-deploy ng humigit kumulang 600 hanggang 700 nuclear warhead mula sa ilalim ng dagat. Gayunpaman, ayon sa mga military intelligence, mas maingay at mas detectable ang maraming Russian submarine kumpara sa napakamodernong submarino ng mga Amerikano. Kaya naman, masasabi na mas reliable ang second strike capability ng mga Amerikano kumpara sa mga Russian kung saan pwede itong huntingin ng mga attack submarine ng mga kalaban. Para naman sa kanilang air-based weapon, gumagamit ang mga Russian ng mga strategic bombers tulad ng Tu-95 at Tu-160 na kayang tumira ng mga nuclear-capable cruise missile mula sa malalayong distansya nang hindi pupasok sa teritoryo ng kalaban. Sa kabila ng lahat ng ito, kahit napakalaki ng kanilang arsenal, marami sa kanilang mga nuclear weapon system ang makaluma o hindi kasing advanced ng mga Amerikano. Bilang pantapat sa teknolohiya at presisyon ng mga nuclear weapon ng Amerika, ang mga Russian ay nagbigay tuon sa lakas ng bawat bomba nila at dami ng mga ito. Ang Russian policy sa paggamit ng kanilang mga nuclear weapon ay nagpapahintulot ng paggamit ito sa matinding sitwasyon, kagaya na lamang ng seryosong banta ng nuclear attack o pagpapabagsak sa kanilang pamahalaan. Bukod dito, isa pang kakilakilabot na polisiya ng mga Russian pagdating sa nuclear weapon ay ang tinatawag na dead hand. Ayon sa estratehiyang ito, isinasaad na kung sakaling masawi ang lahat ng lider ng Russia, otomatikong ititira ng mga Russian computer ang lahat ng natitira nilang nuclear weapon bilang huling paghihiganti sa mga kalaban. Ika nga, kung mapapaslang mo ang mga Russian, isasama kanila sa hukay. Sa kasalukuyan, mayroong humigit kumulang 12,000 nuclear warhead sa mundo. Libo-libo dito ang nakadeploy at handang itira sa loob lamang ng ilang minuto, sapat para gunawin ang human civilization sa loob lamang ng ilang minuto. Ngunit, ang mas nakatatakot kaysa sa dami ng mga nuclear weapon ay ang direksyon ng mundo natin ngayon. Dahil sa antas ng teknolohiya ng mga nuclear weapon, lalong mas nakatatakot na ang ating sitwasyon. Dahil sa simulang magamit ang mga armas na ito sa labanan, garantisado ang pagkasira, manalo man o matalo ang isang bansa at siguradong damay ang lahat ng kanilang kapitbahay. Sa isang nuclear war, tandaan natin ang nakataya ay hindi lamang teritoryo o kapangyarihan. Ang nakataya rito ay ang kaligtasan ng buong mundo, ang pagkain, ang pagbabago ng klima, ekonomiya at mismong paraan ng pamumuhay ng tao. Ang isang malawakang nuclear war ay maaaring magdulot ng nuclear winter, isang sitwasyon kung saan ang usok at abo mula sa mga pagsabog ay haharang sa sikat ng araw, magpapalamig ng mundo at sisira sa global food supply. Sa madaling sabi, kapag gumamit tayo ng nuclear weapon, posibleng matapos na ang modernong sibilisasyon ng tao. Tumitindi ang tensyon sa iba't ibang rehiyon, sa Europa, gitnang silangan at sa Asya. Unti-unting bumabalik ang arms race at ang mga kasunduang dating pumipigil sa paggamit ng nuclear weapon ay humihina na. Wala na tayo sa panahon ng Cold War, pero ang anino nito ay unti-unting nagbabalik. Kailangan nating ipaalala sa mundo na ang nuclear warfare ay isang kabaliwan. Dahil kapag naganap ito, sigurado na walang mananalo at ang mundo ay mamanahin ng mga ipis. Naghahanap ka pa ba ng episode kagaya nito? Kung oo, nais kong i-recommenda sa inyo ang ating series ukol sa gaano nga ba kalakas ang mga superpowers mula sa USA, Russia at China. Sa mga episode na ito, ating sinuri ang kanilang mga military strength mula sa dami ng sundalo, tangke, eroplano at kanilang mga special weapon. Muli, ako si Sir Ian at ito ang ating klase ng mga maangas na mahilig sa kasaysayan.